Sa isang maliit na nayon sa Liberes Kingdom ay may nakatirang swordmaster dito na palagi nalang pinagdududahan ng kanyang swordsmanship skill. Nagngangalan siyang Beryl pero lingid sa kaalaman ng karamihan ay siya pala ang nagturo sa mga iilang kilalang personalidad sa kanilang bansa. Isang umaga habang nagsasanay siya ay muling nagreklamo sa kanya ang kanyang ama kung bakit hindi niya pa ito nabibigyan ng apo. Wala pa rin siyang asawa at nakatuon lang siya sa dojo na ipinagkatiwala sa kanya ng kanyang ama. Dahil sa kanyang determinasyon sa kanyang pagtuturo ay minamahal siya ng mga nagiging estudyante niya. Pagsapit ng tanghali habang nanananggalian sila ay bigla na lang may dumating na bisita at ito pala ay si Alucia na dati niyang naging estudyante. Sa ngayon ay isa na itong commander ng Royal Order of Knights. At bilang isang commander ay nagtuturo din ito ng swordsmanship. Nais nito na ipaalam kay Beryl na inirekomenda pala nito si Beryl na maging special instructor sa order at aprobado na umano ang kanyang appointment. Dahil may kaparusahan kung hindi siya susunod ay wala na siyang nagawa kundi tanggapin na lang ito. Mamayang gabi ay sa capital na siya matutulog at bukas ang umaga na siya dadalhin sa order headquarters. Pinayuhan siya ng kanyang ama na maghanap na din ng mapapangasawa sa capital kaya nalaman ni Alucia na wala pa din pala siyang asawa. Habang nasa karwahe na sila patungong capital ay napansin niya ang espada na ibinigay niya kay Alucia bilang regalo sa pagtatapos nito sa dojo. Para kay Alucia ay isa ito sa pinakagusto at pinakaiingatan niya. Kahit mataas ang tingin ni Alucia kay Beryl ay isang ordinaryong swordsmaster pa din ang tingin ni Beryl sa kanyang sarili. Pagkadating nila ng capital o sa Baltrain ay ibinaba muna siya sa pansamantalang tutuluyan niya at susunduin na lang umano siya kinabukasan ni Alucia. Kinabukasan ng umaga ay dinala na siya sa order headquarters para ipakilala sa mga miyembro ng Liberian Order. Katapos ng seremonya ay dali-daling lumapit sa kanila ang isa ding knight na si Kuryuni na naging estudyante din dati ni Beryl. Hindi niya akalain na dalawa pala sa naging estudyante niya ay nasa order na ngayon. Pagka-uwi niya ay naabutan niya sa kanilang bahay ang dati din niyang estudyante na si Randrid kasama ang asawa at anak nito. Isa itong platinum rank adventurer na nagpa siya ng magretiro na dahil may anak na ito. Sa ngayon ay ito ang napili ng ama ni Beryl na magturo muna sa dojo para makapag-focus si Beryl sa pagtuturo sa order. Kinabukasan ng umaga ay sinamahan muna ni Alucia si Beryl sa paghahanap ng matutuluyan nito. Ilang sandali lang ay biglang may tumawag kay Alucia dahilan para bigla ding makaramdam ng hiya si Beryl. Ito ay si Sorina na kakilala ni Alucia at isang black rank adventurer. Ayaw sana itong pansinin ni Alucia ngunit bigla nitong tinanggal ang dyaryo kay Beryl. Nagkakilala silang dalawa dahil dati din pala itong naging estudyante ni Beryl 20 taon na ang nakakaraan. Matapos nitong malaman na naghahanap si Beryl ng mauupahan ay tumulong din ito sa paghahanap. Pagsapit ng unang araw ni Beryl sa kanyang pagtuturo ay nakiusap ang Vice Commander ng Order na si Henblitz na kung pwede ay nais muna nitong masubukan ang kakayahan niya sa swordsmanship. Para kay Alucia ay isa itong magandang pagkakataon na maipakita niya ang kanyang kakayahan kaya hindi na din siya nakatanggi. Pagkasimula nila ay walang tigil na umatake si Henblitz ngunit kaagad namang nakakita ng weak spot si Beryl dito. Kahit may kalakasan at mabibilis sa mga atake ni Henblitz ay madali lang itong nababasa ni Beryl. Ilang sandali lang ay ginamit na ni Henblitz ang kanyang signature move ngunit madali lang din itong naiwasan ni Beryl. Dahil dito ay napahanga ng sobra si Henblitz at katulad kina Alucia ay tumaas na din ang pagtingin nito kay Beryl. Bilang paghingi ng paumanhin ay inilibre pa sila ni Henblitz ng maiinom. Hindi pa din ito makapaniwala sa ginawa ni Beryl kanina kaya ipinaliwanag na ni Beryl kung paano niya inilaga ng signature move ni Henblitz. Dahil nirerespeto na siya ng mga miyembro ng order ay nakikinig din kaagad ang mga ito sa lahat ng kanyang mga sinasabi. Katapos ng kanilang pagsasanay ay nagpasya si Kuryuni na ipasyal siya sa kapital. Kasalukuyan namang nakikipagpulong si Alucia sa mga opisyal ng palasyo. Sinigurado niya sa mga ito na mas mataas pa sa kanilang inaasahan ng maituturo ni Beryl. Pagkalabas niya ay muli niyang inalala ang mga panahong estudyante pa siya ni Beryl. Dahil sa angking galing ni Beryl sa pagtuturo ay mabilis silang natututo. Akala niya noon ay lahat ng nagagawa ni Beryl ay nagagawa din ng ibang swordsmaster hanggang sa magkaroon sila ng practice match sa ibang dojo. Dito ay walang kahirap-hirap nilang tinalo ang kanilang mga katunggali mula sa kabilang dojo. Kahit si Beryl ay nagawa ding manalo sa master ng mga ito. Nang pauwi na sila ay napansin ni Alucia na hindi niya pala suot-suot ang kanyang hairpan kaya bumalik siya sa dojo. Pagkadating niya dito ay sinalubong siya ng mga nakadwelo nila kanina at hawak-hawak na ang kanyang hairpan. Hindi pala matanggap ng mga ito ang kanilang pagkatalo kanina kaya balak nilang maghiganti kay Alucia. Ngunit biglang dumating dito si Beryl para sanggain ang atake kay Alucia. Dahil ayaw pa din nilang tumigil ay pinatulan na sila ni Beryl.
Hindi pa din nakontento ang isa ngunit biglang dumating dito ang kanilang master. Kaagad naman itong humingi ng tawad kina Beryl sa nagawa ng kanyang mga estudyante. Nang magtapos si Alucia sa dojo ni Beryl ay nagpasya siya na sumali sa order. Gusto niyang patunayan sa lahat na ang swordsmanship skill ni Beryl ang pinakamalakas sa lahat. Dahil sa kanyang galing ay nakakuha siya ng mataas na marka sa order. Sinikap niya na makakuha ng mataas na pwesto dahil may pangarap siya para sa kanyang master. Ayaw niya na manatili lang si Beryl sa kanyang sitwasyon at naniniwala siya na dapat makilala ng lahat ang galing ng kanyang master. Habang ipinapasil na ni Kuryuni si Beryl ay may lumapit na babae sa kanila na tinawag ding master si Beryl. Hindi muna ito nakilala ni Beryl pero dahil meron din itong farewell sword ay dito niya na ito naalala at ito pala ay si Faisal. Pero dahil sa talento nito sa mahika ay naging miyembro ito ng Magic Corps. Biglang may snatcher ang nangagaw ng bag kaya kumilos kaagad si Faisal para madakip ito. Gumamit siya ng sword magic kung saan nilagyan niya ng mahika ang kanyang espada para magamit niya ito kahit malayo ang target. Kinabukasan ng umaga habang naglalakad siya para pumasok na sa trabaho ay biglang may tumawag sa kanya. Matapos nitong makumpirma na siya si Beryl ay dito na ito nagpakilala sa pangalang Lucy na siyang commander umano ng Magic Corps. Naintriga pala ito sa kanya matapos magkwento umano ni Faisal. Pinasama siya nito sa plaza dahil nais umano nito na masubukan kung gano'n na ito kalakas sa isa ding malakas na kalaban. Alam niya na hindi ito nagbibiro lang kaya bumunot na siya ng kanyang espada. Umatake ito ng sunod-sunod kaya ang tanging nagagawa lang niya ay umiwas at sanggain ang mga ito. Nang makakita siya ng pagkakataon ay sinubukan niya itong patulugin ngunit hindi siya nagtagumpay. Muli itong umatake at kahit sinusubukan niyang umatake din ay hindi niya magawang makalapit. Dito na ginamit ni Lucy ang isa sa pinakamatindi niyang atake at ramdam ni Beryl kung gaano ito kalakas. Ngunit bigla na lang itong nawala ng gana na ipagpatuloy ang gagawin niyang atake. Alam na umano nito kung bakit sobrang taas ng tingin ni Faisal kay Beryl at nakumpirma niya na malakas pala talaga si Beryl. Pagsapit ng tanghali katapos ng klase ni Beryl ay nakasalubong niya si Faisal. May dala itong mga magic potions na ibinibenta umano nila sa order. Nalaman din nito ang naging laban nila Beryl at Lucy kanina at bilang paghingi ng paumanhin ay nais nito na bigyan din siya ng magic potion. Ilang sandali lang ay dumating si Alucia at may gusto umano itong pag-usapan nila ni Beryl. Tungkol pala ito sa pagsasanay sa mga bagong adventurer at gusto ng guild ay si Beryl din ang magturo sa mga ito. Dahil aprobado na ito ng guildmaster at wala din naman itong problema sa order ay wala na din siyang nagawa kundi sumama kay Sorina patungo sa guild. Pagkapasok nila sa guildmaster office ay nagulat siya na andito din pala si Lucy. Kaibigan pala ito ng guildmaster at nais lang umano nito na makita siya. Nakilala niya dito ang guildmaster na si Naides na kaagad nagtiwala sa kanya dahil sa pagpapatunay ni Sorina sa kakayahan niya na sinuportahan din ni Lucy. Ngunit salungat naman kay Naides ang kanyang assistant na si Magen. Nais muna nito na makita sa aktwal ang kakayahan ni Beryl bago nila ito pagkatiwalaan. Dahil dito ay iminungkahi nito na magkaroon ng duelo sila Beryl at Sorina. Hindi na ito natanggihan pa ni Beryl at kaagad naman nila itong isinagawa. Matagal ng pangarap ni Sorina na makaduelo muli si Beryl kaya muli niyang naalala ang araw nung una silang magkita ni Beryl. Matapos atakihin ng halimaw ang kanyang mga magulang ay si Beryl ang nakakita sa kanya. Ito ang nag-alaga sa kanya hanggang sa magpasya siya na magpaturo sa paghawak ng espada. Si Beryl din pala ang nagmungkahi sa kanya na gumamit ng twin swords dahil ito ang nababagay sa magaan niyang katawan. Hindi nagtagal ang kanilang pagsasama dahil nakahanap din sila Beryl ng mag-aampon sa kanya. Pinili niyang maging isang adventurer dahil gusto niya na magamit ang mga sword skills na natutunan niya mula kay Beryl. Pagkasimula nila ay naunang umatake si Sorina at baka sa mukha nito ang tuwa. Aminado si Beryl na nagtataglay si Sorina ng lakas at bilis na hindi pangkaraniwan pero nakita niya kagad ang weak spot nito. Kaya nang magkaroon siya ng pagkakataon ay dito na siya nag-counter at nagawa niya itong mapabagsak. Dahil sa kanyang ipinamalas ay hindi na nagduda pa sa kanya si Magen. Kinabukasan mismo ng umaga ay sinimulan din niya kagad ang pagsasanay sa mga bagong adventurer na sila Porta, Nedry at Sorly Cats. Pumasok sila sa dungeon para gabayan muna ang mga ito sa pakikipaglaban sa mga halimaw. Naging maganda naman ang ipinakita ng mga ito pero ang ipinagtataka ni Sorina ay kung bakit kakaunti lang ang halimaw na kanilang nakita. Nang papalabas na sana sila ay bigla silang may nadetect na halimaw at dito na biglang inatake si Porta. Ito pala ay isang Xenograble at dito na napagtanto ni Sorina na ito pala ang rason bakit kakaunti lang ang nakita nilang halimaw sa loob ng dungeon. Tinanong ni Beryl kung mayroong dalang potion si Sorina at buti na lang ay may dala itong dalawa.
Plano sana ni Beryl na pagalingin muna si Porta habang nilalabanan ni Sorina ang halimaw. Ngunit kabaliktaran pala ang nasa isip ni Sorina kaya napilitan na lang siya na harapin ang halimaw. Matapos mabigyan ni Sorina si Porta ng potion ay dinala niya ito sa loob ng dungeon para ipagkatiwala muna kina Sorely Cats. Ilang sandali lang ay nagawa ni Beryl na maputol ang buntot ng halimaw kaya lalo lang itong nagalit. Dahil hindi basta-basta nagpapatalo si Beryl ay nagpalabas na ito ng mga lava na umabot pa sa loob ng dungeon. Gayunpaman ay hindi ito naging hadlang kay Beryl na pinilit pa ding labanan ang halimaw sa kabila ng sobrang init na kanyang inaapakan. Di nagtagal ay nagkaroon siya ng pagkakataon na mapuruhan ng isang mata ng halimaw ngunit nagresulta naman ito sa pagkabali ng kanyang espada. Buti na lang ay dumating si Sorina at hindi na nito binigyan pa ng pagkakataon ng halimaw na makarecover pa. Pagkabalik nila ng guild ay hindi makapaniwala sila Naides na natalo nila ang isang named monster. Kahit si Sorina ang tumapos dito ay si Beryl pa din ang itinuturo ni Sorina na siyang may pinakamalaking ambag bakit nila natalo ang halimaw. Naisip ni Naides na alokin si Beryl na maging adventurer na kaagad namang tinanggihan ni Beryl. Dahil nabali ang kanyang espada ay nagpasama siya kay Kuryuni sa kilala nitong blacksmith. Sumama din sa kanila si Alucia na gustong tulungan din si Beryl dahil nalalamangan na siya nila Kuryuni at Sorina. Pagkadating nila sa shop ay nakilala ni Beryl ang blacksmith dahil ito pala ay si Boulder na naging estudyante din niya dati. Nag-enroll ito sa dojo dahil gusto nitong malaman ang pakiramdam habang hawak ang espada sa pakikipaglaban ng sa gayon ay mas maging maayos pa ang mga espada na ginagawa niya. Nais sana ni Kuryuni na ipaayos ang kanyang espada ngunit bose sa hitsura nito ay pinayuhan siya ni Boulder na bumili na lang ng bago. Dito lang napagtanto nila Beryl na hindi bagay kay Kuryuni ang maliit na espada dahil hindi nito maramdaman ang bigat dahilan kaya hindi niya ito magamit ng maayos. Pumili si Beryl ng espada para kay Kuryuni at dahil nagustuhan din ito ni Kuryuni ay binili niya ito kaagad. Habang naghahanap na si Beryl ng espada para naman sa kanya ay biglang dumating dito si Sorina. Dala-dala nito ang isa sa paa ng halimaw na tinalo nila at nais nito na gumawa si Boulder ng espada mula dito dahil para kay Beryl ang espada na ito. Ipinangako naman ni Boulder na gagawa siya ng pinakamaayos na espada at humingi lang siya ng 1 linggo na tapusin ito. Pagka-uwi nila ay sinamantala naman ni Kuryuni ang pagkakataon na ito na magpaturo kay Beryl sa paghawak ng bago niyang espada. Katulad ng dati ay itinuro din ni Beryl ang mga basic at buti na lang ay naaalala pa ito ni Kuryuni kaya hindi na siya nahirapan pa. Pagsapit ng gabi ng pauwi na sana siya ay may nakasalubong siya na gustong kunin ng kanyang pera. Nalaman niya kagad na isa itong batang babae boses sa boses nito. Dahil ayaw niya itong pakawalan ay napilitan ito na gumamit ng mahika. Mabilis itong umalis at nagtungo sa grupo ng kalalakihan na siyang binibigyan niya ng mga pera na ninanakaw niya. Ilang sandali lang ay bigla niyang napansin na hindi niya napalasuot ang kanyang kwentas. Kinabukasan ng umaga at habang nagpapahinga sila Beryl ay ipinakita niya kina Kuryuni ang kwentas na napulot niya kagabi. May hinala siya na nalaglag ito nung magnanakaw na nakaengkwentro niya. Dahil gusto niya na maisauli ito sa totoong may-ari ay sinabihan siya ni Henblitz na pwede niya itong ipaubaya sa reception desk ng Order Headquarters. Katapos niya itong maibigay sa reception desk ay nagtingin-tingin siya ng mga rental property na pwede niyang malipatan. Ilang sandali lang ay nakita niya ang bata na naghahanap na ng kwentas kaya kaagad niya itong kinausap. Sinabi niya na napulot niya ang kwentas pero gusto niya munang masigurado na hindi ito nakaw lang. Nang masigurado niya na nagsasabi ito ng totoo ay sinamahan niya ito para kunin ang kwentas. Pero hindi niya muna ito ibinigay kagad dahil may mga katanungan pa siya. Biglang dumating si Alucia kaya sinamantala niya ang pagkakataon na magpatulong dito. Gusto niya na ipangako muna ng bata na hindi na ito mandudukot bago niya ibalik ang kwentas. Tinutulungan din siya ni Alucia na hikayatin ito dahil alam ni Alucia na hindi hahayaan ng bansa ang mga kagaya nito na may talento sa mahika. Dahil dito ay napilitan na ito na magsabi ng rason bakit siya napipilitan na magnakaw. Kailangan umano niya ng 5 milyon para maibalik ang buhay ng kanyang kapatid. Alam nila Beryl na may nanloloko lang dito at sinasamantala ang kanyang pangangailangan. Minabuti ni Alucia na lumabas muna at mayroon lang siyang pupuntahan. Dito na nagpakilala si Beryl sa bata kaya nagpakilala din ito sa pangalang Miwa. Nagpa siya si Beryl na ibalik na ang kwentas at kitang-kita niya sa mukha nito ang saya. Biglang pumasok dito si Lucy at ito pala ang pinuntahan ni Alucia. Gusto ni Lucy na ipasok si Miwa sa Magic Institute dahil nagkukulang sila ng mga wizard. Kagad namang tumanggi si Miwa dahil wala siyang panahon para dito o maliban na lang kung bibigyan siya ng 5 milyon. Matapos malaman ni Lucy ang dahilan ni Miwa ay nilinaw niya dito na wala pang naiimbentong mahika na bumubuhay sa mga patay.
Gusto niya na makaharap ang taong nangako kay Miwa para magkaalaman kung sino ang nagsasabi sa kanila ng totoo. Nang mabanggit ni Miwa ang pangalan na Twilight ay kaagad silang nagdesisyon na magtungo sa kinaroroonan nito. Sinama lang ni Lucy si Beryl para hindi sila mapansin ng mga kalaban. Pagkadating nila dito ay ipinaubaya ni Lucy kay Beryl ang mga bantay at siya naman ang umakyat para harapin si Twilight. Nang makaharap niya na ito ay hindi ito nagdalawang isip na umatake sa kanya. Gumagamit lang pala ito ng magic item para pagalawin ang bangkay kaya napaniwala nito si Miwa na kaya nitong bumuhay ng patay. Dahil ayaw na ni Lucy na magsayang ng oras dito ay tinapos niya na kaagad ang kanilang laban. Hindi din nakaporma ang mga kalaban ni Beryl at pinatulog niya lahat ang mga ito dahilan para mamangha sa kanya si Miwa. Pinaamin ni Lucy si Twilight kay Miwa kaya dito na naniwala si Miwa kay Lucy. Base sa dami ng magic item ni Twilight ay sigurado sila na may kumokontrol din dito. Pagkaalis nila Alucia ay pinasama na ni Lucy si Miwa sa kanyang bahay. Wala silang kaalam-alam na may nakamatsyag pala sa kanila. Iniligpit nito si Twilight gamit ang magic item na nasa loob ng katawan nito. Isa palang leader ng simbahan ang sumusuporta sa grupo ni Twilight. Kinabukasan ay ipinaalam din kagad ni Alucia ang nangyari kay Twilight. Nakita nila ang magic item matapos itong sumabog ngunit ang problema ay walang alam dito ang mga kasamahan nito kaya patuloy pa din itong iniimbestigahan ng order. Katapos ng kanyang trabaho ay sinamahan siya ni Kuryuni para kunin na ang kanyang espada. Plano sana nila ni Kuryuni na bumalik sa training hall para subukan ito ngunit naghihintay pala sa kanya si Lucy. Pinasama siya sa bahay nito at nakilala niya dito si Father Ibroy na isang pari sa Sphindyardvania. Dito lang niya nalaman na ang mga magic item pala na hawak ni Twilight ay nilikha sa Sphindyardvania. Galing ang lahat ng ito sa obispo na si Rev Eus at bilang kapalit ay kailangan mangolekta ni Twilight ng mga patay na katawan. Ang mga katawan na ito ay gagamitin naman sa Sphinx Miracle at ito ay ang pagbuhay sa patay. Kasalukuyan itong nasa capital at plano ng order na ipatawag ito bukas para magsilbing witness sa kaso nila Twilight. Pero ang problema ay kung hindi ito sumipot at umuwi sa mismong bansa nito. Dahil dito ay naisip kaagad ni Beryl kung bakit siya kinausap nila Lucy at tama nga ang kanyang hinala dahil siya ang gusto ng mga ito na magmatsyag sa mga kilos ni Rev Eus. Hindi pwede ang Magic Core at Order dahil siguradong magdudulot lang ito ng tensyon sa dalawang bansa. Naisip niya na baka matunton niya din ang katawan ng kapatid ni Miwa sa misyon na ito kaya pumayag na lang siya nang sa gayon ay makapagluksa man lang si Miwa at matanggap na hindi na babalik pa ang kapatid dito. Pagsapit ng gabi ay pamwesto siya malapit sa simbahan at tama nga ang kanilang hinala. Naghahanda na ang mga ito sa pag-alis ngunit hindi siya nakalapit dahil alam din pala ng mga ito na may gagawin siya. Dahil dito ay napilitan siya na labanan ng mga tauhan ni Rev Eus. Gumagamit ang mga ito ng physical boost pero hindi ito problema sa kanya dahil may hawak naman siya ng malupit na espada. Sabay-sabay na umatake ang mga kalaban at buti na lang ay dumating dito sila Faisal at Kuryuni para tulungan siya. Dahil dito ay nagawa niya na makapasok sa simbahan kung saan naghihintay sila Rev Eus. Dito na binuhay ng mga ito ang mga bangkay at isa sa mga ito ay ang kapatid ni Miwa. Napilitan siya na atakihin na lang ang mga ito para matahimik na ang mga ito. Nang matapos siya kay Miwa ay bigla naman siyang inatake ni Spur. Naglaban silang dalawa at dahil sa physical boost ay masasabi niyang mas mabilis at malakas pa ito kina Sorina at Henblitz. Pero wala siyang balak na magpatalo na lang dahil ito ang laban na hindi siya pwedeng matalo. Naghintay siya ng tamang pagkakataon at matagumpay niya itong na-counter. Pagkalabas niya ay tapos na din sila Kuryuni sa kanilang mga kalaban at nadakip na nila si Rev Eus. Pero kahit pa umano nadakip nila si Rev Eus ay wala pa ding magbabago sa kanilang mga plano. Kinabukasan nang bumisita siya sa bahay ni Lucy ay dinala siya nito sa isang bahay dahil ito umano ang ipinangako nitong pabuya sa kanya. Pagkapasok niya dito ay dito lang niya nalaman na makakasama niya palang maninirahan dito si Miwa. Siya ang magsisilbing guardian nito dahil nagdesisyon na pala ito na mag-enroll sa Magic Institute. Dahil walang karanasan si Beryl sa pagiging isang guardian ay medyo nahihirapan pa siya na mag-adjust. Pero ginagawa niya ang lahat para maging isang mabuting guardian kaya minsan ay ipinapasil niya din si Miwa at nanonood sila sa theater. Pagsapit ng araw para sa enrollment ni Miwa ay sinamahan niya ito kahit hindi naman nakailangan pa. Pagkadating nila sa eskwelahan ay hinarap sila ng isa sa nagtuturo dito na si Kinera. Ito ang gumabay sa kanila sa mga kailangan nila sa enrollment ni Miwa. Dahil personal na inirekomenda si Miwa ni Lucy ay hindi niya na umano kailangan pang mag-take ng aptitude test. Para naman sa kanyang magic major ay inirekomenda sa kanya ang offensive magic dahil sa kanyang talento sa fire magic. Nahahati pala sa 5 ang magic major at ito ay ang offensive magic, defensive magic, healing magic, enhancing magic at lifestyle magic.
Nalaman din nila na may dormitoryo pala ang paaralan kaya minabuti nila na tumingin na din dito. Dahil sa laki, ganda at sa pagiging kumpleto ng mga gamit dito ay namamangha na lang sila pareho. Katapos nila dito ay minabuti nila na dumaan muna sa Central District para mananghalian. Pagkapasok nila sa kainan ay nakita nila dito si Sorina kaya nagsama-sama na lang sila sa iisang mesa. Dito na nagkakilala sila Sorina at Miwa at hindi din makapaniwala si Sorina na magkasama sa iisang bahay sila Beryl at Miwa. Nalaman naman ni Beryl kay Sorina na may delegation na darating mula sa Spindardvania para sa annual meeting. Dahil dito ay naatasan ng guild na manligpit ng mga halimaw sa paligid ng capital. Katapos nilang kumain ay pinuna ni Beryl na umuwi si Miwa dahil dadaan muna siya sa Order Headquarters. Kahit si Alucia ay nagulat din na magkasama sila ni Miwa sa iisang bahay. Humingi siya ng payo sa mga ito dahil hindi pa din siya makapagdesisyon kung papatirahin ba niya si Miwa sa dormitoryo o hindi na lang. At sa inaasahan ay pinili ng mga ito na patirahin si Miwa sa dormitoryo dahil ito ang mas praktikal. Katapos niya dito ay dumaan din siya sa bahay ni Lucy para humingi din ng payo at katulad kina Alucia ay pinili din ito ang dormitoryo. Pero sa kabila ng mga payo nila Lucy ay nalilito pa din siya dahil gusto niya sana na iparamdam kay Miwa ang pakiramdam na may isang magulang. Ngunit hindi din niya masasabi na isa siyang totoong magulang kung hindi niya uunahin ang kinabukasan ni Miwa. Pagka-uwi niya ay may pinatingnan si Miwa sa kanya dahil may kakaibang ingay itong naririnig mula sa drawer. Ito pala ay mga daga kaya kaagad siyang kumilos para itaboy ang mga ito. Nababahala siya na baka magkasakit si Miwa sakaling makagat ito ng mga daga. Naramdaman ni Miwa ang kanyang pag-aalala kaya tinulungan siya nito na hulihin ang daga. Pansin ni Beryl na unti-unti na silang nagiging komportable sa isa't isa ni Miwa pero kailangan niya pa ding unahin ang kinabukasan nito. Napagpasyahan niya na patirahin na lang ito sa dormitoryo ngunit ayaw pala nito na tumira sa dormitoryo. Gusto umano nito na kahit papano ay magkaroon nito ng silbi sa kanya dahil pinapakain niya ito. Kinabukasan ay kinausap siya ni Alucia para payuhan siya na bumili ng damit na masusuot niya sa pagdating ng delegation mula Spindardvania. Plano pala nito na maiharap siya sa royal family ng kanilang bansa at ng Spindardvania. Sa pamamagitan nito ay malaki ang posibilidad na makilala din siya sa ibang bansa. At dahil haharap siya sa royal families ay kakailanganin niya talaga ng maayos na damit. Buti na lang ay maraming tindahan na alam si Alucia kaya nagboluntaryo ito na samahan siya sa pagbili. Dahil sa ipinapakitang pag-aasikaso ni Alucia kay Beryl ay iniisip na tuloy nila Kuryuni na may gusto siya sa kanilang master. Kinabukasan ng tanghali katapos ng kanilang training ay nagsabay na sila patungong Central District para bumili ng damit. Dahil gusto ni Kuryuni na sundan sila ay isinama din ito si Henblitz. Pagkadating nila sa unang tindahan ay may napili kaagad si Alucia ngunit hindi ito nagustuhan ni Beryl dahil nai-imagine niya na ang kanyang hitsura dito at alam niyang hindi siya babagay dito. Ilang sandali lang ay may nakita siya na nagustuhan niya dahil simple lang ito. Nakiusap si Alucia sa may-ari ng tindahan kung pwede ay itago muna ito at may pupuntahan lang sila na iba pang tindahan. Dahil hindi pa sila kumakain ay minabuti nila na mananghalian muna bago magtungo sa susunod na tindahan. Pakiramdam tuloy ni Alucia sa kanilang ginagawa ay para na din silang nag-day. Kitang-kita sa kanyang mukha ang saya at ni minsan ay hindi pa nakita nila Henblitz na naging ganito kasaya ang kanilang commander. Bagamat maraming napuntahan ng mga tindahan sila Beryl ay ang unang damit na nagustuhan niya pa rin ang kanyang pinili. Nang magkahiwalay sila ay biglang nilapitan ni Henblitz si Alucia. Tinanong nito si Alucia kung ano ang tingin nito kay Beryl. Sumagot naman si Alucia na nais lang niya na maging masaya ang kanyang master. Kinabukasan ay maagang pumasok sa training hall si Alucia dahil plano niya na makipagduelo kay Beryl. Kung manalo siya ay sasabihin niya na kay Beryl ang kanyang ninanais. Dahil dito ay iniisip tuloy nila Henblitz at Kuryuni na magtatapat na siya ng kanyang nararamdaman kay Beryl. Pagkadating ni Beryl ay kaagad niya itong hinamon sa isang duelo. Dahilan niya ay darating na ang delegation at magandang pagkakataon nito para makapagsanay. Pumayag naman dito si Beryl at kaagad silang naghanda pareho. Bago sila magsimula ay ipinaalam muna ni Alucia kay Beryl ang isa pa sa tawag sa kanya ng mga tao at ito ay Lightning Fast Alucia. Pagkasimula nila ay ipinakita niya kaagad ang kanyang bilis na siyang ikinagulat ni Beryl. Base sa reaksyon ni Alucia ay masasabi ni Beryl na seryoso talaga ito. Alam niya na hindi siya pwedeng sumangga na lang kaya inumpisahan niya na din na makipagsabayan ng atake. Kahit nakikita niya na sa kanyang sarili kung gaano nakalakas si Alucia ay gusto niya pa ding manalo dahil siguradong mas paghuhusayan pa ni Alucia ang kanyang pagsasanay kung matatalo niya ito. Dahil sa kanilang mga galawan ay hindi na din masabi nila Kuryuni kung sino ang mananalo.
Alam ni Beryl na hindi siya mananalo kay Alucia sa patas na laban kaya hinawakan niya ang damit nito bago pa siya mapuruhan. Ipinaalala niya kay Alucia na masyadong malinis ang swordsmanship nito na hindi ideal sa aktwal na labanan at sinang-ayunan naman ito ni Henblitz. Pagkalapit nila Kuryuni kay Alucia ay dito lang nila nalaman na mali pala ang kanilang akala. Gusto lang pala ni Alucia na magpabili kay Beryl ng damit kung siya ang nanalo. Pagsapit ng gabi habang naghahapunan sila Beryl at Miwa ay naikwento ni Beryl ang naging duelo nila ni Alucia. Kahit pala si Miwa ay nararamdaman na din na parang may gusto talaga si Alucia kay Beryl pero ayaw itong paniwalaan ni Beryl dahil na din estudyante niya si Alucia at malaki ang agwat ng kanilang edad. Napansin ni Miwa ang baso niya ng alak na may biak na dahil nahulog niya pala ito nung naghuhugas siya. Ipinakita naman ni Miwa ang ibinigay sa kanyang uniforme ng Magic Institute at may kasama din itong libro. Dito na naalala ni Beryl na wala palang bag si Miwa na katulad ng mga estudyante sa Magic Institute. Kahit sinabi ni Miwa na hindi niya na ito kailangan pa ay nangako pa din siya na bibili siya ng bag. Kinabukasan ng umaga ay ipinatawag si Sorina ng Guildmaster dahil sa request ng Royal Family na dakpin ng kabayo na ireregalo sa Royal Family ng Spindardvania. Kahit alam niya na hindi ito madali ay tinanggap niya pa din ito. Pagkadating naman ni Beryl sa bilihan ng mga bag ay nagulat siya sa presyo ng mga bag na katulad sa nakita niya sa mga estudyante ng Magic Institute. Hindi siya kagad nakapagdesisyon at alam niya sa kanyang sarili na kakailanganin niya ng maayos na mapagkakakitaan para matustusan ang mga pangangailangan ni Miwa. Nang pauwi na siya ay nakasalubong niya si Sorina na parang may malalim na iniisip. Sinamantala naman ni Sorina ang pagkakataon na ito na alokin siya sa misyon na pinapagawa ng guild. Nang malaman niya na may maayos ito na pabuya ay pumayag siya nang sa gayon ay mabili niya na ang bag ni Miwa. Kinabukasan habang patungo sila sa kanilang destinasyon ay dito na ipinaliwanag ni Sorina kay Beryl ang buong detalye ng kanilang misyon. Pagkadating nila sa kanilang destinasyon ay sinalubong sila dito ng mga platinum rank adventurers. Inatasan ni Sorina ang mga ito na bantayan ang buong paligid at sila na ni Beryl ang bahala sa kagubatan. Ilang sandali lang ay nakita na nila ang yapak ng kabayo at dahil may isa pang hot spring na malapit dito ay napagpasyahan ni Sorina na dito nila ito tatambangan. Plano ni Sorina na punteryahin ito ng pana mula sa likod at si Beryl naman ang sasalubong para dakpin na ito. Bagamat nangyari nga ang kanilang inaasahan na magiging reaksyon ng kabayo ay hindi naman inaasahan ni Beryl na tatalunan lang siya nito. Hinabol nila ito hanggang sa tumalon ito sa biak na lupa sa may bangin. Ngunit tuluyan itong nabiyak kaya biglang napatalon din si Beryl dito. Bagamat nakaligtas sila pareho ng kabayo ay kakailanganin nila na makatawid sa ilog. Pinuto ni Beryl ang puno at ito ang ginawa nilang tulay para makatawid. Sa mixing oras ng pagsasama nila ng kabayo ay nagawa niya pa din itong napaamo. Dahil dito ay hindi na sila nahirapan pa ni Sorina na dalhin ito sa kapital. Labis ang pasasalamat sa kanya ng Guildmaster dahil naisalba na naman umano niya ang reputasyon ng guild. Matapos niyang matanggap ang pabuya ay kaagad din siyang dumiretso sa tindahan para bilhin na ang bag. Tuwang-tuwa si Miwa nang makita nito ang bag at dito lang nalaman ni Beryl na may binili din pala itong bagong baso kapalit ng nabasag niyang baso. Nagtrabaho pala ito bilang tagahugas sa isang restaurant at si Sorina din umano ang tumulong sa kanya. Sumapit na ang unang araw ni Miwa sa Magic Institute at kahit gusto sana ni Beryl na sumama ay hindi siya pinasama nito. Pagkadating ni Beryl sa training hall ay kinausap siya ni Alucia dahil dumating na umano ang commander at vice commander ng Spindardvania Holy Order. Dahil pwede siyang sumama na harapin ng mga ito ay sumama siya baka may malaman siya tungkol sa kaso ni Rev Eos. Pagkapasok nila ay nagulat siya dahil kilala niya ang vice commander ng Holy Order. Ito pala ay si Rose na naging estudyante niya din dati sa dojo sa loob ng 1.5 taon. Napag-usapan nila ang rason bakit nauna sila Rose at ang commander nila na si Gatoga at ito ay para mapamilyar umano si Rose sa Baltrain dahil ni minsan ay hindi pa siya nakakabisita dito. Inalok siya ni Alucia ng night na gagabay sa kanya pero mas gusto niya kung si Beryl umano ang sasama sa kanya. Kaya pagkatapos ng trabaho ni Beryl ay inanyayahan siya ni Rose na ipasyal ito sa Central District. Habang naglalakad-lakad na sila ay marami silang napag-usapan at isa na dito ay kung paano naging miyembro ng Holy Order si Rose. Si Gatoga pala ang humikayat dito na sumali sa Holy Order at biglaan lang din ang pagkakapromote niya bilang Vice Commander. Dahil nagustuhan niya ang kanyang mga nakikita sa paligid ay naisip niya na dito na lang kaya siya tumira. Nagbiro pa siya kay Beryl na gusto niya na magsama sila sa iisang bubong. Kinabukasan ng umaga ay nakaharap na ni Beryl ang prinsesa na si Princess Alicia. Nakilala siya kagad nito dahil marami na palang naikwekwento si Alucia tungkol sa kanya. Dumating din dito ang prinsipe ng Spindardvania na si Prince Glenn para sa unang araw ng kanilang paglilibot sa Baltrain.
Base sa kanilang pagtitinginan ay naisip kaagad ni Beryl na baka nag-iibigan ang mga ito. Siya ang natasa ni Alucia na magsilbing decoy na sasakay sa pangalawang karwahe. Habang nasa daan na sila ay may napansin sila Princess Celicia sa isang tindahan kaya pumasok muna sila dito. Nang pabalik na sa karwahe ang prinsipe at prinsesa ay bigla namang may napansin na kainahinala si Beryl. Bigla itong nawala kaya naisip niya na baka imahinasyon niya lang iyon. Ngunit pagkadating nila sa theater ay dito na kumilos ang mga kalaban at tama nga ang kanyang hinala kanina. Nagpakawala ng pampausok ang iba sa mga kalaban para mawalan sila ng vision. Kagad namang kumilos ang ibang miyembro ng order para ipasok ang prinsipe at prinsesa sa theater. Habang nilalabanan na ni Beryl ang isa sa mga ito ay napansin niya na may laso ng kanilang punyal. Balak nila na hulihin lang ang mga ito ng buhay para makakuha sila ng impormasyon kung sino ang may pakanan nito. Nang tinanggal ni Gatoga ang face mask ng kanyang kalaban ay nagulat siya kaya nagkaroon tuloy ito ng pagkakataon na makatakas. Hindi naman naawa si Rose sa kanyang kalaban at iniligpit niya pa din ito na siyang ikinagulat ni Beryl. Bagamat marami silang nahuli ay nagulat na lang sila ng pare-parehong magpatiwakal ang mga ito. Inatasan ni Alucia si Henblitz na asikasuhin ng mga katawan ng mga kalaban at sila naman ang maghahatid sa prinsipe at prinsesa sa Royal Palace. Sa isip-isip ni Beryl ay posibleng makansela na ang nakatakda ding paglilibot bukas nila Princess Salacia. Nang masigurado na nila Alucia ang kaligtasan ng prinsesa at prinsipe ay naunang umalis si Rose na parang may pupuntahan pa. Nagpasya naman si Beryl na umuwi na at pagkadating niya sa bahay ay andito pala si Lucy na kanina pa siya hinihintay. Nalaman din ito kagad ang nangyari kanina dahil ito ang usap-usapan sa buong kapital. Minabuti ni Miwa na mamalengke muna para sa kanilang hapunan mamaya dahil naramdaman din ito na mayroong sensitibong pag-uusapan sila Beryl at Lucy. Nalaman ni Beryl na kaya pala hindi parte ang magic course sa pagbabantay kanina ay dahil bilang mga wizard ay taliwas ang kanilang paniniwala sa Spindardvania. Nakasalubong naman ni Alucia si Rose na hinahanap si Gatoga dahil nais nitong malaman ng mga lugar sa Baltrain na kailangan nilang bantayan. Minabuti na lang nito na magpatulong na lang kay Alucia na mas pamilyar sa lugar kaya napagpasyahan nila na mag-usap sa isang kafe. Nabanggit ni Lucy ang impormasyon na nakuha niya kay Father Ibroy na may namumuo palang tensyon sa Spindardvania sa pagitan ng simbahan at royal family. Bagamat mas mataas ang posisyon ng simbahan o ng Pope ay ang royal family pa din ang mas maimpluwensya pagdating sa politika at magtalaga ng mga opisyal. Ang problema ay hindi lang otoridad ang nais na makuha ng Pope kundi ang kapangyarihan na din kaya siguradong sila ang may pakana sa assassination sa prinsipe. Matapos mabanggit ni Alucia ang mga kailangan na impormasyon ni Rose ay hindi muna siya pinaalis ni Rose dahil nais nito na pag-usapan din nila ang kanilang master. Dahil dito ay napilitan na lang siya na ikwento kay Rose ang mga araw nung nasa dojo pa siya. Ilang sandali lang ay may napansin si Rose na bata na parang nawawala. Kagad nila itong nilapitan at nakumpirma nila na nahiwalay nga ito sa ina nito. Dahil dito ay hindi sila nagdalawang isip na tulungan ito na mahanap ang kanyang ina. Sa nangyari kanina ay sigurado si Beryl na ikakansela ang nakatakdang paglilibot bukas pero alam ni Lucy na hindi ito ganon kadali. Biglang dumating si Miwa kaya dito na din natapos ang kanilang usapan at umalis na si Lucy. Makalipas ang ilang oras na paghahanap ay matagumpay din na nahanap nila Alucia at Rose ang ina ng bata. Nagpasya sila na ipagpatuloy na lang sa ibang araw ang kwentuhan nila tungkol kay Beryl. Kinabukasan ng umaga ay inanunsyo ni Alucia na tuloy ang paglilibot na siyang ikinagulat ni Beryl. Ayon kay Alucia ay ito umano ang gusto ng prinsipe at pumayag din pareho ang dalawang bansa. Plano naman ngayon ng prinsipe at prinsesa ay puntahan ang palayan. Biglang kinausap ni Gatoga si Beryl para ipaalam ang kanyang nadiskubre kahapon. Ang nakalaban pala nito kahapon na nakatakas ay ang dating vice commander niya na si Hines. Alam na din umano ito ni Alucia kaya kung magpakita ito ulit ay gusto niya na siya ang haharap dito. Kahit may banta sa buhay ng prinsipe ay sinunod pa din nila ang orihinal na plano na bababa sila ng prinsesa para tingnan ng malapitan ang mga pananim. Ngunit ilang sandali lang ay dito na kumilos ang mga kalaban. Sunod-sunod na nagsiliparan ng mga bala ng pana patungo sa kanilang kinatatayuan kaya kaagad na pinadapa ni Beryl ang prinsipe at prinsesa. Dito na din sumugod ang ibang kalaban na lalo pang nagpahirap sa kanila. Iminungkahi ni Beryl kay Gatoga na punteryahin ang mga archer at sila na ang bahala sa ibang mga kalaban. Sinunod naman ito ni Gatoga at nang huminto saglit ang pag-atake ay sinamantala ito ni Beryl na sabihan si Alucia na gabayan sila Princess Celicia na makapasok sa karwahe at bantayan ito ng mabuti. Plano naman niya ay sugurin ang ibang kalaban pero hindi niya sinabi ang isa sa plano niya na haharapin niya din si Rose na pinanghihinalaan niyang isang traidor. Nang hinala na pala siya simula pa lang nung iniligpit ni Rose ang isang assassin kahapon.
Maliban dito ay hindi din ito makita kanina nung abala sila sa pakikipaglaban sa mga assassin. Sinabi naman ni Rose ang kanyang mga dahilan bakit mas pumapanig siya sa Pope. Ipinangako umano sa kanila ng Pope na kung magkakaisa ang lahat ay wala nang mamamatay na mga bata dahil sa lamig at pagkagutom. Dahil hindi na mabago ni Beryl ang pananaw ni Rose ay sinimulan na nila ang kanilang laban. Umatake ng sunod-sunod si Rose habang si Beryl naman ay panay pagsanggalang muna ang ginawa. Alam ni Rose na mahihirapan siya na talunin ang kanyang master pero hindi siya pwede na sumuko na lang. Dahil kung mabibigo siya dito ay maraming bata sa ampunan ang mamamatay. Para na din palang mga hostage ang mga ito ng Pope kaya dito na nagalit si Beryl. Hindi siya nagagalit kay Rose pero sisiguraduhin niya na mananalo siya. Ipinagpatuloy nila ang kanilang laban at sa pagkakataon na ito ay nagagawa ni Rose na madaplisan si Beryl. Pero nag-focus lang si Beryl hanggang sa magkaroon siya ng pagkakataon at nagawa niyang mapuruhan si Rose. Nakiusap sa kanya si Rose na kung pwede ay iligpit niya na lang umano ito. Tinanggihan niya ito dahil gusto niya na mabuhay pa ito ng matagal at harapin ang kanyang mga kasalanan para pagbayaran ito. Biglang dumating dito si Gatoga at kaagad nitong pinatigil ang pagdurugo ng sugat ni Rose. Hindi nito alam na kabilang sa mga assassin si Rose kaya sinabi ni Beryl ang lahat. Dito na dinalinawan si Gatoga sa iba pang mga pinaggagagawa ng kanilang simbahan. Gayunpaman ay ayaw sana ni Gatoga na isuko si Rose dahil siguradong papatawan ito ng parusang kamatayan. Dito na nalaman ni Beryl na stepsister pala ni Gatoga si Rose. Tinanong niya si Gatoga kung pumapanig ba ito sa Pope o sa royal family. Nilinaw ni Gatoga na neutral pa din siya pero sinigurado niya na tapat siya sa prinsipe. Hindi naman magawa ni Rose na pagkatiwalaan ng royal family dahil parang pinagbentangan nila si Rev Eus. Dahil dito ay sinabi din ni Beryl ang totoo na isang kriminal si Rev Eus at siya mismo ang nakahuli dito. Ikinagulat ito ni Rose dahil nagsinungaling lang pala sa kanya ang Pope. Dahil dito ay ayaw na ni Rose na masawi sapagkat kailangan pa niyang makita ang totoong hustisya. Nagkasundo sila Beryl at Gatoga na hindi ipagsabi sa iba ang tungkol kay Rose. Bumalik si Beryl sa kinaroroonan nila Alucia na saktong katatapos lang ding ubusin ng mga kalaban. Sinabi lang niya na nagtamo ng mga sugat si Rose kaya kaagad itong itinakbo ni Gatoga sa pagamutan. Kinabukasan ay nakatanggap ng sulat si Alucia mula sa hari. Iniimbitahan ito ng hari sa isang salo-salo para personal siyang pasalamatan at hindi naman nakalain ni Beryl na pati din pala siya ay kasama. Dahil dito ay personal niya na ding nakaharap ang hari na si King Gladio. Pinasalamatan nito sila Alucia at Beryl sa kanilang pagprotekta sa prinsesa. Maliban dito ay ibinida din ng prinsesa kung gaano kagaling sa pakikipaglaban si Beryl. Dahil ikakasal si Princess Alicia kay Prince Glenn ay nais sana ng hari na bumuo ng Royal Guard na magproprotekta sa prinsesa at napili niya si Beryl na pamunuan ito. Pero iminungkahi ni Alucia na mas makakabuti sa Liberes Kingdom kung ipagpapatuloy muna ni Beryl ang pagtuturo sa Liberian Order. Dahil may tiwala ang hari kay Alucia ay hindi niya na ipinilit pa ang kanyang pinaplano kay Beryl. Sa halip ay umaasa na lang umano siya na mapanatili ni Beryl ang pagiging master swordsman niya. Dahil ang hari na mismo ang kumilala sa pagiging master swordsman ni Beryl ay labis itong ikinatuwa ni Alucia. Dito na nagtatapos ang huling episode ng From Old Country Bumpkin to Master Swordsman Season 1. Kung nagustuhan mo ang ating kwento ay huwag kakalimutang mag-like at mag-subscribe na din para malalaman mo kagad kung may bago akong video. Maraming salamat sa panonood at shoutout na din kina